Mi Amor Tales presents Tago-taguan ng Feelings with My Fake Boyfriend. Written by Bonilicious. Nandyan na naman siya. Saad ng pinsan ni Luna na si Elle habang nakasilip sa bintana. Lumapit siya sa pinsan at sumilip din sa taong nasa labas. Napapikit na lamang si Luna nang makita niya si Leonard sa labas. May hawak na bouquet of roses. Nakasuot pa ito ng suit. Matagal na kayong hiwalay, di ba? Bakit nangungulit na naman yan? Tama ang pinsan niya. Matagal na silang hiwalay ni Leonard. Mag-iisang taon na nga. Sobra siyang nasaktan sa paghiwalay nilang dalawa. Ngunit habang tumatagal, na-realize ni Luna na hindi dapat siya masaktan at magmukmok sa taong hindi makontento sa kanya. Ang kapal ng mukhang magpakita sa'yo pagkatapos mag-cheat. Nagmamakaawa pang makipagbalikan. Ewan ko na lang talaga dyan. Isinara na ni Elle ang bintana at hinarap siya. Lalabas ka? Kakausapin mo? Pagod ako, may lakad pa tayo bukas. Kailangan ko matulog na maaga. Napangiti si Elle sa naging sagot niya. Hindi na pinansin ni Luna ang lalaking nasa labas at agad na natulog dahil may importante silang lakad bukas. Kinabukasan ay naghanda na silang dalawa ni Elle para pumunta sa museum. Dahil ipinapatawag sila roon ng kakilala niya. Ngunit paglabas nila ng bahay ay nakita niya si Leonard. Ang ex niyang panay pa rin ang pangungulit sa kanya at gustong makipagbalikan kahit na ayaw na niya rito. Kumain ka na ba, Luna? Labas tayo? Patuloy na pangungulit nito. Katatapos ko lang kumain, salamat sa offer. Pero wag ka na mag-abala. Tara na, Elle. Hindi na pinansin pa ni Luna si Leonard at dumiretso na sa sasakyan niya. Si Elle na ang nag-drive patungong museum. Pagdating nila ay agad silang kinausap ng may-ari tungkol sa offer nito. Art exhibition po? Gulat na tanong niya. Napatingin pa siya kay Elle para mapatunayan na totoo ang narinig niya. Gusto kong isa ka sa mga artist na mapabilang sa art exhibition. Isa ka sa pinakamagaling na artist na kilala ko, Luna. I will be glad na makasama ka. Nakangiting sabi ni Anne. Napatakip siya sa bibig dahil sa gulat. I'm also glad na napabilang sa mga napili niyo po. Thank you. Pagsapit ng gabi ay nagtungo sila sa bar para mag-celebrate. Ang gusto lang niya ay ang isayaw at iinom ang saya na nararamdaman niya. Wala siyang pakialam kahit na sinong tao pa ang makakakilala sa kanya sa bar na yon. Wala rin siyang pakialam kahit sinong lalaki pa ang makasayaw niya. Gansh! Napalayo si Luna sa lalaking kasayaw nang bigla na lang ito natumba. Nakita niya si Leonard sa gilid at sigurado siyang ito ang sumuntok sa lalaking kasayaw niya. Galit na galit ang mukha nito. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Panay ang pagpupumiglas ni Luna nang bigla na lang siyang hinila ni Leonard palabas sa bar na yon. Gosh, you're crazy! Tinulak niya ito nang tuluyan na silang makalabas mula sa bar. Oo, baliw na ako. Mababaliw na ako sa sobrang selos. Bakit ka nakikipagsayaw sa ibang lalaki? Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Nagmamakaawang tanong ni Leonard. Napangiwi na lamang siya dahil sa pagdadrama nito. Baka nakakalimutan mong ikaw nagloko sa ating dalawa. Ikaw ang sumayang sa relasyon natin dati. Huwag mo akong baliktarin na parang ako may kasalanan sa lahat ng ginawa mong kalokohan. That's why I'm sorry. Sorry na. Patawarin mo na ako. Babawi ako sa'yo. Kapag naging akin ka ulit, magbabago na ako. Baliw ka na nga. Ayoko na nga sa'yo. Nagpapakipot ka lang. Gusto mo pa. Mahal mo pa ako. Tila nababaliw na sabi ng binata. Napailing siya tumakbo palayo rito. Ramdam niya ang kaba dahil sa kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Na para ba itong isang adik sa sobrang pula ng mata. Sa sobrang takot ni Luna, ay wala siyang iba pang naisip, kundi ang tumakbo palayo rito. Hindi niya alam kung saan siya magtatago, hanggang sa napunta siya sa tahimik na lugar. Madilim, wala siyang makitang ibang tao. Ngunit kahit ganun ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo. Let them be. Wala na akong pakialam kahit na kumuha pa sila ng litrato na may kasama ako maraming babae. It can't affect me. Napatigil si Luna sa pagtakbo nang marinig ang boses ng isang lalaki na para bang may katawagan sa telepono. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang boses, hanggang sa nakita niya ang matangkad na lalaki na nakasandal sa pader.
Nanlaki ang mata ni Luna nang makitang nasa malapit lang si Leonard. Wala na siyang iba pang naisip kundi ang lumapit sa estrangherong lalaki at nagtago rito. Pinaharap niya ang lalaki sa kanya habang siya naman ay nakasandal sa pader. Please, huwag kang gumalaw. Mahinang bulong niya sa estranghero. Ilang minuto silang ganon ang pwesto, hanggang sa bigla na lang tumahimik ang paligid. He's gone. Bored na sabi ng lalaki. Thank you. Lumayo na si Luna sa lalaki. Napatitig siya sa itsura nito. Kahit na madilim ang lugar ay nakikita niya pa rin ang itsura nito dahil sa maputing balat nito. What? Malis ka na! Biglang pagmamasungit nito. Thank you ulit. Tumakbo siya paalis doon. Mabuti na lang talaga at nakita niya si Al kung saan nakapark ang sasakyan nila, kaya sumakay na siya roon at nagyaya ng umuwi. Baliw na talaga yung ex mong yun. Mabuti't hindi ka napahamak. Papulis mo na lang kaya yan. Sobra-sobra ng ginagawang panggugulo sa buhay mo. Hindi ba niya maintindihan ang salitang ayaw mo na at wala na siyang babalikan? Tila na high blood si El nang maikwento niyang nangyari. Hayaan mo na. Wala namang masamang nangyari sa akin. Mabilis akong runner. Pagbibiro niya sa pinsan. Wala pang nangyayaring masama sa'yo. Pero kapag nagpatuloy ang gagong yun, baka bangkay ka ng pupulutin. Hindi ka ba nanonood ng mga balita? Love is really dangerous. Patuloy na pananarmon sa kanya ni El. Hinayaan niya lang ito hanggang sa mapagod. Ilang araw na hindi lumabas si Luna ng bahay, kasama si El. Pinaghandaan nilang dalawa ang exhibit na magaganap. Habang si Leonard naman ay wala pa ring tigil sa pangungulit sa kanya. Hindi pa rin ito tumitigil sa paghihintay sa kanya sa labas ng bahay, na hinayaan na lang niya. Mapapagod din ito. Tapos ka na magplano para sa ipipinta mo? Pagsilip ni El sa sketchpad niya. Sisimulan ko na pagpipinta mamaya. I-check ko lang yung mga gamit ko kung kompleto ba at walang kulang. Sagot niya sa pinsan. Naging busy sila sa mga araw na nagdaan dahil sa paghahanda nila sa art exhibition. Ganun silang dalawa na pinsan niya. Mas gusto nilang dalawa na manatili lang sa loob ng bahay kapag nagpipinta sila. Ngunit mali ang akala ni Luna na hanggang sa labas lang manggugulo si Leonard. Isang araw ay bigla na lamang itong kumatok sa bahay niya. Huwag mong buksan, hayaan mo na. Mataray na payo sa kanya ni El. Magpinta ka na ulit. Patuloy pa rin ang pagkatok nito sa pinto. Tumigilin saglit. Ngunit bumalik na naman ang maingay na pagkatok. Ang ingay! Paano ako makakapagpinta ulit? Inis na tumayo si Luna at binuksan ang pinto. Pwede bang tumigil ka na? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na tapos na tayo? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Inis na singhal niya rito pagbukas niya ng pinto. Ngunit napatakip siya sa bibig nang mapansin na ibang lalaki ang nasa harapan niya ngayon. I think para yan sa lalaking katok ng katok kanina. Pinalis ko na. I'm Jack, by the way. Inilahan nito ang kamay. Bilang respeto ay tinanggap niya yon at nakipag-shake hands sa lalaki. Kumunot ang noo ni Luna habang nakatitig sa mukha ng lalaki. Parang nakita niya ito. Hindi lang niya maalala kung kailan at saan. Ako yung nakilala mo sa bar. Yung ginawa mong harang para makatakas ka sa pangungulit ng ex mo. Explain sa kanya ni Jack na para bang nababasa nito kung anong iniisip niya. Ah, oo! Ikaw yon. Salamat ulit ha. Nga pala, bakit ka nandito? At paano mo nalaman na rito ako nakatira? May offer sana ako sa'yo. I know napaka-random ko lang, but I really need your help. Kapalit na rin dun sa ginawa kong pagtulong sa'yo para makatakas ka sa ex mo. I just guess that he might be your ex. Nakangiting sabi ni Jack sa kanya na parang hindi siya nito sinungitan noon. Sino ba yan, Luna? Bakit ang tagal mo dyan? Lumapit naman sa kanila si Elle at sinilip kung sino ang kausap niya. Jack? You know him? Kunot noong tanong ni Luna sa pinsan. Gaga! Saan kuweba ka ba nakatira at hindi mo kilala si Jack? Artista yan! Sikat na artista! Tila kinikilig pa na singhal sa kanya ni Elle. Os, at anong kailangan ng isang artista sa akin? I need someone na kailangang magpanggap bilang girlfriend ko. Wala akong ibang malapitan kundi ikaw. I know na hindi mo naman ako kilala. And I don't even know you. But I really need your help. Yung iba ko kasing kakilala, masyado nang expose sa mundo natin na puro teknolohiya. What I mean is, mga sikat ang mga kakilala ko. Masyadong malaki ang issue kapag nalaman nilang sikat ang girlfriend ko. Paliwanag sa kanya ni Jack.
Hindi ba marami ka ng issue about dating famous celebrities and models? Sabad naman ni Elle. I know. That's why I need a non-showbiz girlfriend. I mean non-showbiz fake girlfriend. Will you accept my offer? I will explain the details further if you're interested about my offer. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Jack na para bang confident ito na papayag siya. Ano namang makukuha ko kung tatanggapin ko ang offer mo? Kasi parang ikaw ang maraming advantage sa ating dalawa. Hindi ko hahayaan na kulitin ka pa ng ex mo. And I will pay you 5 million, cash. Mayabang na sagot ni Jack. Ibigay mo na lang yun sa iba. Kaya kong i-handle yung ex ko. Alis na. Sinubukan ni Luna na isara ang pinto, pero nakaharang pa rin si Jack doon, kaya hindi niya magawa. Kung magbago ang isip mo, call me. Personal number ko yan. May ibinigay itong business card bago umalis. Inirapan niya ang likod ng binata bago padabog na isinara ang pinto. Isasali pa ako sa gulo ng buhay niya. Sinubukan na punitin ni Luna ang card nito, pero hindi niya magawa. Sa PVC kasi yata gawa ang card na yon. Gaga, bakit hindi mo tinanggap? Hindi mo ba kilala kung sino yun? Si Jack Fuente yun, girl! Dream lahat ng babae rito sa Pilipinas. Habang ikaw nireject lang ang offer niya? Once in a blue moon opportunity yan. Pangongonsensya sa kanya ni Elle. Pilit nitong isinasampal sa kanya na mali ang naging desisyon niya. Kung ngayon ay si Leonard ang problema ko, pero kapag tinanggap ko ang offer niya, dadami ang Leonard sa mundo. Means, dadami ang pepeste sa buhay ko. Ipinagpatuloy na lamang ni Luna ang pagpipinta niya. 3 araw bago siya tuluyang natapos, kaya naman nagpahinga siya ng todo. Kinabukasan naman ay naghanda na siya para sa exhibition. Naipasa na niya ang likha niya at gaya ng inaasahan niya ay natuwa si Anne sa art niya. Gosh, excited na ako! Tila kinakabahan na sabi ni Elle, habang nagdadrive patungong museum kung saan gaganapin ang art exhibit. Kinakabahan ako. Parang ibang kutob ko. Napahawak na lamang si Luna sa dibdib dahil sa mabilis na pagtibok ng puso niya. Baka kailangan mo lang magbanyo. Ang OA ha? Pagmamaldita ni Elle. Tiningnan naman niya ito ng masama. Konti na lang ay papatulan na niya ito sa sobrang inis. Nang makarating sila sa museum ay sinalubong sila ni Anne. Marami na ang tao pagdating nila. Maiwan ko muna kayong dalawa rito. Magsisimula na rin naman ang event maya-maya. Pagpapaalam ni Anne. In fairness, hindi ko nakita ang ex mo kanina. Bulong sa kanya ni Elle. Iyan nga ang ikinakakaba ko. Hindi nagtagal ay nagsimula ng event. Ipinakilala ang mga art at ang mga artist. The Beauty of Darkness by Moonlight. Nang tinawag na ang art ni Luna ay pumunta na siya sa harapan katabi ng art niya. Ngunit nawala ang ngiti sa labi niya nang makita ang isang lalaki na papalapit sa kanya. Luna, please come back to me. I'm sorry. Bigla na lang lumuhod si Leonard sa harapan niya, sa harapan ng maraming tao. Napatingin si Luna sa maraming tao. Sobrang kahihiyan na naramdaman niya dahil sa ginawa nito. Ano ba? Tumigil ka nga. Pabulong ngunit mariing sabi niya kay Leonard. Hindi man lang ito nakinig sa kanya. Sinisira nito ang art exhibition. Dahil sa hiya ay umalis na lamang doon si Luna. Pasensya na po sa abala, Miss Anne. Pasensya na po talaga. Paghingi niya ng paumanhin dito bago sila umalis ni Elle. Nang makauwi sila ay hindi mapigilan ni Elle ang magalit sa sitwasyon habang kalmado lang si Luna sa gilid. Sumusobra na ang taong yun. Pagkatapos niyang sirain ang buhay mo? Pagkatapos kanyang lokohin at saktan, sinira naman niya ang pangarap mo. Anong susunod na sisirain niya? Pagkatao mo? Sumusobra na talagang visit na yun. Walang tigil pa rin na paglabas ni Elle ng sama ng loob. Ikaw, Luna, ayos ka lang ba? Naging mahinahon na ito pagtanong sa kanya. Nakakahiya, Elle. Hindi ko na alam kung anong mukhang ihaharap ko kay Miss Anne sa kahiyan na yun. Napatakip na lang siya sa muka dahil ayaw mawala sa isip niya ang nangyari kanina. Inilabas ni Luna mula sa pitaka niya ang business card na ibinigay sa kanya ni Jack. Walang pagdadalawang isip na tinawagan niya ang number na naroon. Hello? Sino to? Agad na tanong ni Jack pagkasagot nito sa tawag. Si Luna to. Tatanggapin ko na ang offer mo. Diretsiyang sabi niya rito. I will pick you up. Pag-usapan natin ang tungkol sa kasunduan and also the contract signing. Pinatay na ni Jack ang tawag pagkatapos. Seryoso ka na? Tila gulat na tanong sa kanya ni Elle. Ngumiti lang siya at hindi na sumagot pa.
Ilang minuto siyang naghintay bago dumating si Jack. Nagpaalam na muna siya kay Elle bago sumakay sa sasakyan ng lalaki. So, bakit nagbago bigla ang isip mo? Pagbukas ni Jack sa topic habang nagdadrive. Nanatiling tahimik si Luna at hindi na sumagot pa. Huminto sila sa harap ng malaking building, isa sa pinakamahal na kondo sa Manila. Dito ka nakatira? Sosyal ha? Hindi niya maitago ang pagkamangha dahil sa ganda ng lugar. Nang makapasok silang dalawa sa kondo nito, ay mas lalong namangha si Luna sa ganda ng lugar. Ikaw lang nakatira rito? Nope, dalawa na tayo. Sagot ni Jack. Napatingin siya rito, gulat na gulat sa narinig. Oh, what do you mean? Kunot noon niyang tanong. Pag-usapan na natin ang mga kasunduan para mas lalo mo maintindihan. Siguro naman alam mo na at kilala mo na kung sino ako. Isa ako sa pinakapasaway at maraming issue na celebrity. Hindi ko na i-deny yan. And because of that, balak akong ipakasal ng mga magulang ko. Baka sakaling magtinuraw ako. But I don't want to. Kaya ka nandito para mag-pretend na girlfriend ko, para tigilan na nila ako na ipakasal sa babaeng yun. Hindi lang sa harapan ng parents ko, sa harapan din ng maraming tao. Kapag tayo lang dalawa, saka ka na maging ikaw. Pero kapag may mga matang nakatitig sa atin, let's pretend. I have 3 conditions. 1, kailangan mo akong sundin. 2, kapag nagkabulgaran na o kapag nalaman nila na hindi kita totoong girlfriend, tapos na ang kontrata at half lang ang ibabayad ko sa'yo. Last but not the least, don't fall in love. Once you fall in love, tapos na ang kontrata. Clear ba sa'yo? And now, ano naman ang demands mo? Mahabang paliwanag sa kanya ni Jack. Gusto ko lang naman na tumigil na si Leonard sa ginagawa niyang paggugulo sa akin. I also have 3 conditions. 1, hayaan mo akong gawin ang mga personal kong ginagawa. Hindi lang ikaw may buhay sa atin, meron din ako. 2, kapag nagkagipitan na, I want you to protect my image. Ayoko na hanggang sa mga apo ko sa tuhod, naghahabol yung mga fans mo. 3, huwag kang magkagusto sa akin. Kapag nangyari yan, you will pay me triple. May mapaglarong ngiti ang nakaukit sa mga labi ni Luna. As if magkakagusto sa'yo. Okay, deal. Nag-shake hands silang dalawa. Wait, until when are we going to do this? Until my parents stop pestering me. Baka naman umabot yan ng 10 years? Nakangiwing tanong niya. No, and if ever na lumagpas ito ng 1 year, I will pay you another 5 million pesos. Okay, deal. Gumawa muna sila ng kontrata na nakasulat ang lahat ng mga kasunduan nila. Bago nila yun pinirmahan, ipapanotaryo raw yun ni Jack sa mga susunod na araw. Be ready na magulo ang buhay mo, my fake girlfriend. Nakangitig sabi ni Jack habang nakatitig sa kanya. Kinabukasan ay sinabi ni Luna sa pinsan niyang si Al ang mga plano at napagkasunduan nilang dalawa ni Jack. Tinulungan na rin siya ni Elle na mag-empake dahil sa kondo siya ni Jack titira. Dahil pinsan naman niya si Elle ay hindi siya pinagbawalan ni Jack na makipagkita o makipag-usap rito. Pagkaraan ng 3 araw ay pinagplanuhan nila ang mga hahabing kwento tungkol sa relasyon nilang dalawa para hindi malaman ng iba na nagpapanggap lang sila. Sure ka na ba talaga dyan sa pinili mong babae, Jack? Bulong ng manager ni Jack na si Trex na sa tingin niya ay matanda lang ng ilang taon sa kanya. Ang galing ng bulong mo no, rinig na rinig ko. Don't worry, Mr. Manager. Professional ako sa trabaho ko. Kinindatan niya ito para tumahimik na. Pagkatapos ng lahat ng pagpaplano, ay oras na para harapin ni Luna ang mga magulang ni Jack para ipakilala siya nito bilang nobya. Tandaan niyo ang lahat ng pinagplanuhan yung dalawa. Baka bigla mong makalimutan, Luna. Kapag nandun ka na, ayusin niyo to. Madadamay ako sa plano mo, Jack. Tila kinakabahan na sabi ni Trex na patuloy pa rin sa pagpapaalala sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Paano ako magko-concentrate niyan kung ang ingay-ingay mo? Pagalit na sabi ni Luna sa manager ni Jack dahil kanina pa ito daldal ng daldal at parang walang katapusan ang mga sasabihin nito. Mabuti na lang at tumahimik na rin ito. Nang makarating sila sa Fuente Mansion, pakiramdam niya ay nasa isang Disney movie siya dahil nakakita siya ng napakalaking palasyo. Galingan niyo ha? Pag-cheer ni Trex sa kanila. Dito lang ako sa kotse maghihintay. Kinuha ni Trex ang susi kay Jack. Hinawakan ni Jack ang kamay niya at sabay na silang pumasok sa loob ng mansyon. Marami ang mga kasambahay sa paligid.
Nang makarating sila sa dining, ay hindi mapigilan ni Luna ang mamangha sa haba ng mesa. Ang haba ng mesa niyo ha, parang kasyang isang barangay. Bulong niya kay Jack pero tiningnan lang siya ng masama nito, kaya tumahimik na lang siya. Agad siyang ngumiti nang makitang napunta sa kanilang atensyon ng mga magulang ni Jack. Jake and Mercy, pangalan ng mga magulang niya. Si Jake ay isang congressman. Si Mercy, mahilig sa mga salons at shopping. Dapat maging formal lang ako sa harapan nila dahil ayaw ng mga ito ng feeling close. Paulit-ulit na sabi niya sa isip para hindi niya makalimutan. Sino yung kasama mo, Jack? Mataray na tanong ni Mercy, kaya napalunok si Luna sa kaba. She's Luna, my girlfriend. Pagpapakilala ni Jack sa kanya. And now you hired a fake girlfriend para lang hindi matuloy ang kasal mo kay Jane. Tila confident na sabi ni Mercy na parang alam nito na walang girlfriend ang anak. She's my girlfriend, ma'am. Maniwala ka man o hindi, wala na akong pakialam. Sinabi ko na sa inyong hindi ako magpapakasal kay Jane dahil may girlfriend ako. At sinabi niyong ipakilala ko sa inyo. Tapos ngayon na ipinapakilala ko, ayaw niyo maniwala. Ano ba talagang gusto niyo? But whatever, alis na kami. Hinigpitan ni Jack ang paghawak sa kamay niya. Kung girlfriend mo nga siya, bigyan mo kami ng apo. Tila pagod na sabi ni Jake na para bang wala itong maayos na tulog tapos dumagdag pa si Jack. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng daddy ni Jack. Nang tumingin siya kay Jack ay seryoso lang itong nakatingin sa mga magulang nito. Wala pa sa plano namin na magkaanak. Gusto pa namin na kami muna. Dadating din naman ang araw na bibiyayaan kami ng mga bata. Gusto ko munang i-treat siya bilang prinsesa bago kami magkaroon ng sariling prinsesa at prinsipe. So, sorry dad. Hindi ko mapatunayan sa'yo dahil wala pa sa plano namin na magka-baby. Namangha si Luna sa galing ni Jack na magsinungaling at gumawa ng kwento. Artista nga, komento niya sa isip. Tatayo lang ba kayo dyan? Maupo na kayo at kakain na tayo. Sabad ng mommy ni Jack. Pinaghila siya ng lalaki ng upuan bago ito umupo sa tabi niya. Hindi makakain ng maayos si Luna dahil sa mga masasamang tingin na ipinupukol sa kanya. Nang matapos sila sa pagkain at nang matapos na rin si Jack na makipag-usap sa mga magulang nito, ay nakahinga siya ng maluwag. Pag-uwi nila sa kondo ay kumain ulit siya dahil hindi siya nakakain ng maayos sa mansyon. Maayos naman ang kinalabasan, di ba? Tanong ni Trex kay Jack. Kinuwento ni Jack ang lahat ng nangyari. Nang sa wakas ay tapos na rin ang pa-meet the parents na plano ni Jack, ay nakahinga na rin ang maluwag si Luna. Binigyan siya ni Jack ng sariling space sa condo nito kung saan siya magpipinta. Kaya ngayong wala siyang ginagawa, ay nagkukulong lang siya roon para magpinta. 3 araw na niyang hindi nakikita si Jack dahil hindi siya lumalabas. At sa tuwing lumalabas naman siya para kumain, ay wala ito sa kondo. Wala naman siyang pakialam kung saan ito pumunta. Wala naman sa kontrata nila na dapat may pakialam sila sa isa't isa. Tahimik lang siyang nagpipinta nang makarinig siya ng pagkatok. Hindi na siya nag-abala na silipin kung sino yun. Kumain ka muna, baka mamatay ang girlfriend ko. Kailangan ko pa yan. Nilapag ni Jack ang pagkain sa gilid kung saan may maliit na mesa. Thank you. Nakangiti niyang pagpapasalamat dito. Buhay pa ba yung girlfriend mo? Sumilip bigla sa may pinto si Trex. Pagkatapos mong kumain, lumabas ka. Pag-uusapan tayong 3. Napatingin si Luna kay Jack, ngunit mukhang alam na nito kung anong sasabihin ni Trex. Paglabas ni Jack ay tinigil na muna niya ang pagpipinta at kumain. Halika rito! Pagtawag sa kanya ni Trex na prenteng nakaupo sa sofa sa sala matapos niyang kumain. Umupo siya sa katapat na upuan nito. Umupo naman si Jack sa tabi niya pero may malaking space sa gitna nilang dalawa. Kailangan may exposure ka. Hindi pwedeng bigla ka na lang i-introduce ni Jack bilang girlfriend niya. Hindi yan gagana. Kailangan muna nating laruin ang imahinasyon nilang lahat. Saka na kayo aamin sa relasyon niyo. Ang first step dyan, samahan siya palagi sa shooting niya. Seryosong sabi ni Trex. May inilabas itong tablet at pinakita sa kanyang schedule ni Jack sa loob ng 1 buwan. Ano to? Walang pahinga? Grabe naman yan. Agad na reklamo niya. Ganyan ang buhay ng artista. Kailangang active ka para hindi ka malaos. May new project si Jack na tinanggap namin. I will send you an email tungkol sa details ng movie. Ang kailangan mo lang gawin, maging updated sa buhay ng boyfriend mo. You need to look sweet in public. Hindi yung mukha kayong awkward sa isa't isa. Bago ka namin na-expose sa mundo, Luna,
Kailangan mo munang mag-practice. May mapaglarong ngiting nakaukit sa labi ni Trex na tila may plano ito na hindi niya magugustuhan, pero wala siyang karapatan na tumanggi. Kinabukasan ay may mga makeup artist at stylist sa loob ng condo. Pilit na binabago ang style niya. Pwede ba wag na yung heavy makeup? Maganda pa rin naman ako kahit na walang makeup. At pwede bang wag ganito yung mga damit ko? And also, bakit ang tatas ng heels? Paano kung sa maputik o mabatong lugar ang pupuntahan mo? E di may kahiya na magagawa ang girlfriend mo, di ba? At saka, bakit ba ang sakit ng buhok ko? Normal na curly na yan. Huwag niyo na ituwid. Maninipa talaga ako rito. Hindi na mapigilan pa ni Luna ang inis na nararamdaman dahil sa madaming kamay na umaasikaso sa kanya. Lumabas muna kayong lahat. Pagod na sabi ni Jack at saka bumaling sa kanya. Ang dami mong reklamo, Luna. Bakit ba pilit mo akong binabago? Akala mo lahat ng babae maganda kapag may suot na sobrang kapal na makeup? Matatabunan yung ganda ko sa ganyan. I can do my own makeup. Yung light lang. Wala namang dapat baguhin sa mukha ko dahil maganda naman ako. Giit niya. Sobrang hangin mo naman yata. Tila natatawa na komento ni Jack. Bakit? Ako ba ang pipiliin mong maging pretend girlfriend mo kung hindi ako maganda? Kaya nga sa akin ka lumapit, di ba? Asik niya rito, sabay irap. O sige na, tama na yan. Ano naman ang plano mo, Luna? Dapat convincing yan. Kung hindi, mag-i-stick kami sa plan namin. Pumagit na si Trex sa kanilang dalawa. Anong bago kung ang girlfriend ni Jack? Katulad lang din ng mga babae nakatambal niya sa pelikula. Ayaw niyo bang masabi ng iba na napakasimple lang pala ng type ni Jack sa babae? His non-showbiz girlfriend is an artist and a simple girl. Ayaw niyo yung ganyan? Patuloy niyang pangungumbinsi sa dalawang binata. Maganda. Napangiti si Luna sa komento ni Trex. Pero kailangan pa rin kitang baguhin. You can be yourself para hindi ka na mahirapan sa pagpapanggap. Maganda na ang mukha mo na bagay sa hindi kaputian mong kutis. Magandang wavy hair mo. Sa pananalita mo, kailangan may preno. Sa mga galaw mo, kailangan may limit. Yan. Ayos na ba? Tanong ni Trex sa kanya bago tumingin kay Jack. It's fine with me. Bored na sagot ni Jack. Ayos lang din naman sa akin. At least, konti lang ang babaguhin. So, approve. Nag-thumbs up pa siya sa manager. Patuloy na nilelekturan siya ng mga hinire ni Trex. Makalipas ang isang linggo, ay naging maayos na rin ang lahat ng mga dapat niyang baguhin para maging karapat-dapat na girlfriend ni Jack sa harap ng kamera. Isang araw ay naisipan ni Luna na bisitahin ang pinsan niya. Hinayaan naman siya ni Jack na gawin yon, pero kasama ito. Para kung sakaling makasalubong nila si Leonard, ay magagamit na rin niya si Jack. Kamusta ka na? Malakas na sigaw ni Elle bago sila tumakbo sa isa't isa at nagyakapan. Gaga ka, namiss kita! Pabirong hinila ni Elle ang buhok niya. Ito, maganda pa rin. Nagtawanan silang dalawa. Anong update sa ex ni Luna? Si Jack na ang nagtanong kay Elle. Nako, makulit pa rin. Ayaw maniwala na wala ka na rito. Ilang beses ko pang sinabi sa gagong yun na may bagong boyfriend ka na, pero ayaw pa rin tumigil. Tila naiirita ang kwento ni Elle. Ewan ko ba dun sa lalaking yun? Siya yung nagloko pero pa-feeling inosente. Ganyan ba kayong mga lalaki, ha? Oh, bakit parang kasalanan ko? Ako bang nagloko? Napahawak si Jack sa dibdib dahil sa biglang paninisi ni Elle. Mahinang natawa si Luna at napailing na lamang. Habang nagchichismisan silang magpipinsan dahil nga miss nila ang isa't isa, ay nakarinig sila ng pagkatok. Ako na! Presenta ni Elle at binuksan ang pinto. Ang mukha ni Leonard ang bumungad at may dala pa itong isang tangkay ng rosas. Napatingin si Luna kay Jack nang lumapit ito sa kanya. Let the show begins. Hinawakan nito ang kamay niya. Nandito daw si Luna. Nasaan siya? Bigla na lamang pumasok si Leonard sa loob ng bahay. Trespassing yung ginagawa mo, ano ba? Panay ang pagharang ni Elle kay Leonard. Nanlaki ang mata ni Luna nang bigla na lamang siyang hinila ni Jack. Si Jack na ngayon ang nakaupo habang siya ay nakaupo sa kandungan nito. Yun ang pwesto nilang dalawa na nakita ni Leonard. I told you, may new boyfriend na si Luna. Ayaw mo kasi maniwala. Tila nagulat din si Elle sa nakita, pero ipinagpatuloy pa rin ito ang pagtataboy kay Leonard. May bisita pala tayo? Sabi ni Jack nang makita si Leonard.
Umalis si Luna sa kandungan ni Jack at tumayo naman ang lalaki para harapin si Leonard. Lumabas ka na kasi! Patuloy na pagtaboy ni El rito. Kita sa mukha ni Leonard ang galit habang nakikipagtitigan kay Jack, pero wala pa rin itong nagawa kundi ang umalis na lang. Nakampante si Luna nang mawala na sa harapan nila ang ex niya. Gagi, ang landi niyo ha? Panunod Diyos sa kanila ni El. Yun na yung ex mo? Ang pangit ang taste mo ha? Pandalait ni Jack sa kanya. Gwapo kaya siya? Noon, ewan ko lang anong nangyari ngayon. Mabuti na lang talaga at umalis na si Leonard, kaya ipinagpatuloy na ni Luna ang pakikibanding sa pinsan niya, habang si Jack naman ay nasa gilid lang. Binabantayan siya at hinahayaan sa mga ginagawa niya kasama si El. Mabuti ka pa, may gwapo kang kasama. Ako rito, bored na kakataboy sa ex mong baboy. Naiiritang sabi ni El na ikinatawa niya. Yung manager ni Jack, gwapo. Bulong niya sa kaibigan. Sinigurado niyang hindi siya maririnig ni Jack. Gwapo yung manager? Tanong ni El. Kasing gwapo ni Jack? Parang ganun na nga. Sagot ni Luna. Kung may manager si Jack, may manager ka rin, Luna. Palalambutin ko yung manager ni Jack. Akong bahala. Kumindat si El na ikinatawa na lamang niya. Nang kailangan ng bumalik ni Luna sa condo ni Jack, ay nagpaalam na siya sa pinsan niya. Ipakilala mo ako next time sa manager ng hottie fake boyfriend mo. Humalik si El sa pisngi niya bago siya umalis. Dumating ang araw na kailangan nang magpakita ni Luna sa maraming tao. Dahil magsisimula ng shooting ni Jack sa bago nitong project. May shooting ako mamaya. Kailangan nandun ka. Pagpapaalala sa kanya ni Jack habang patuloy pa rin ito sa pag-ayos sa mga gamit nito. Ayoko. Gusto ko rito lang ako. Let me remind you kung ano ang unang kondisyon ko na nasa kontrata. Sundin mo ang mga sasabihin ko. Huwag nang matigas ang ulo at magbihis ka na. Tila nawawala ng pasensya na sabi sa kanya ni Jack. Paano kapag sinabi mong halikan kita? Gusto mong sundin ko yon? Sarkastikong tanong niya. Dream on, Luna. Hindi ko gusto ang halikan ka. Kahit sa panaginip man lang, wala akong balak. Malamig na sabi sa kanya nito. Kalma, napakaseryoso. Napaghahalatan ka tuloy. Patuloy na pangasar niya rito. Inirapan lang siya ni Jack na ikinatawa niya dahil para itong babae sa ginagawa nito. Hindi na rin nakareklamo pa si Luna nang isinama siya ni na Jack at Trex sa shooting. Walang ibang ginawa si Luna roon kundi ang manood at tumunganga. Bored na bored siya. Cut! Break muna! Sabi ng direktor kaya nagtungo si Jack sa gawin niya. Tumayo siya at binigyan ng tubig si Jack bago tinuyo ang pawis nito. Dahil sa ginawa niya ay naibugan ni Jack ang iniinom. Mabuti na lang at agad siyang nakaiwas, kung hindi ay nasalo niya ang naibugan nito. Kadiri! Pasigaw na bulong ni Luna para hindi magkaroon ng eskandalo. Anong ginagawa mo? Bulong din ni Jack sa kanya. Nagiging sweet na nga ako, minamasama mo pa. Bakit may papahid-pahid pa ng pawis? Anong akala mo sa akin, basketball player? Pabalang na paninermon sa kanya ni Jack. Tumigil nga kayong dalawa. Maraming mga mata nakatutok sa inyo. Umayos kayo. Nilapitan na silang dalawa ni Trex para patigilin. Maayos naman ang ginawa ni Luna, Jack. Masanay na nga kayong dalawa sa pabigla-biglang galawan ng isa't isa. Basta you both need to be sweet, okay? Kinuha ni Jack ang towel sa kamay niya at tinuyo ang nabasang parte ng braso niya. Sorry, babe. Mahinang natawa si Trex dahil sa narinig na sinabi ni Jack. Baby's okay. Pangungumbinsi ni Trex, ngunit hindi pa rin ito napigilan ng sarili na tumawa. Shut up, Trex! Tila naiinis na sabi ni Jack sa manager. Kalma, ang weird lang marinig mula sa iyo ang endearment na babe. Patuloy na pangasar ni Trex dito. Ayos lang naman yung babe, anything will do. Nakangiting sapaw naman ni Luna para maputol na ang tensyon sa dalawa. Pinagpatuloy nila ang pagpapanggap sa set hanggang sa natapos na at nakauwi na rin sila sa wakas. Pagod na humiga si Luna sa sofa. Pagod ka na niyan? Sarcastic na tanong ni Jack sa kanya. Oo, babe. Napagod pa naman ako sa pagupuron habang hinihintay kung kailan ka matatapos. Sarkastikong tugon niya rito. Kinarir niyo na ang babe ha. Baka magkakatotoo yan, hinay-hinay lang. Pangasar naman ni Trex sa kanila, ngunit napatahimik ito nang tingnan siya ng masama. Alis na ako, bukas ulit.
Mabilis na tumakbo paalis si Trex. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Sabi ni Jack at iniwan na siya ron. Dumiretso na siya sa kwarto niya at natulog. Nagising na lang siya kinabukasan dahil sa maingay na boses ni Trex. Ang aga-aga ang ingay mo! Hindi na napigilan pa ni Luna ang inis at hinarap si Trex. Nakita niyang kausap ni Trex si Jack. Nag-uusap ang dalawa sa sofa habang nakaharap sa laptop. Sakto, gising ka na, halika rito! Utos ni Trex. Naglakad siya palapit sa dalawa at sinilip kung ano ang tinitingnan ng mga ito sa laptop. Sabi ng mga nasa comment, ang sweet niyo raw. Isa pa sabi rito, magjowa raw kayo, tapos sagot ng isa, baka magkapatid lang. Pagbabasa ni Trex sa mga comment dahil sa kumalat na picture nilang dalawa ni Jack. You need to work hard, mukha raw kayo magkapatid. Siguro dahil cute ako? Inosenteng tanong niya at nagpa-cute pa sa dalawa na kunwari ay nasusuka sa sinabi niya. Walang araw na hindi sumasama si Luna sa shooting ni Jack. Halos nakalimutan na rin niya ang makulit niyang ex-boyfriend. Naging successful din ang paglalandi niya kay Jack dahil halos nakumbinsi na rin nila ang mga fans ni Jack na magjowa silang dalawa. Kaya ngayon hindi lang si Jack ang may fandom, pati na rin siya. Isang araw ay nagpaalam si Luna kay Jack na aalis siya kasama si Elle at kakain sila sa isang restaurant. Ang dami mo ng fans ha, autograph nga. Pagbibiro ni Elle sa kanya. Ginamit pa ang menu para kunwari ay nagpapapirma ito sa kanya. Sobrang nag-enjoy siya kasama ang pinsan. Nagpapasalamat siya dahil nagagawa pa rin niya ang mga dati niyang ginagawa kasama ito, kahit medyo may limit sa oras. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant ay nagtungo sila sa mall para mag-shopping. Hindi naman maiwasan na may magpa-picture kay Luna na hinahayaan lang niya hanggat hindi siya binabastos o ano. Ang bilis talaga ng oras kapag kasama kita. Inis na napapadyak si Elle dahil uuwi na sila. May nakilala kang boy? Type mo? I just remembered na na-mention mo siya sa akin sa chat. So, pagbukas ni Luna sa paksa habang nasa sasakyan sila pa uwi. Yeah, type ko siya. At kilala mo. Hindi mo ipinapakilala sa akin ang manager ni Jack, pero aksidente ko siyang nakilala sa bar. And we hung out. Tapos, nagka-developan na. Pero parang may mali. Hindi ko dapat maramdaman to, kaya tinigil ko na. Pagkikwento ni Elle. Hindi naman kasal si Trex. Single na single yung tao. Bakit ka titigil? Nandito na ako. Gotta go. See you next time. Mabilis na lumabas si Elle mula sa kotse. Napailing na lamang si Luna. Pagdating niya sa kondo ay wala pa roon si Jack. Pero ang ipinagtataka niya ay naroon si Trex at lasing na lasing. Ang pangit ko siguro. Hindi niya kasi ako gusto. O kalain mo? Nireject ako. Malakas na natawa si Trex habang nakikipagkwentuhan sa halaman. Napailing na lamang si Luna. Ayoko talaga sa mga babae dahil sa ex-girlfriend na kaibigan ko. Kilala niyo ba ang kaibigan ko? Si Jack, yung artista, oo siya. Si Jane, ex-girlfriend niya yon. Siya ang worst na babaeng kilala ko. Kumunot ang noo niya nang marinig ang pangalan ng ex-girlfriend ni Jack. Sa totoo lang hindi niya alam na ex ni Jack si Jane. Ang alam niya ay ito ang babaeng nais ipakasal dito ng mga magulang nito. Anong meron kay Jane? Mahinang tanong niya sa lasing. Hala, nagsasalita ang halaman. Ang cool. Tila natutuwa pa si Trex sa narinig. Nako, yung si Jane kasi ex-girlfriend ni Jack. Tapos nagloko yung si Jane. Kaya sila naghiwalay. Tapos ang kapal ng mukha ng babae na magpakita ulit. Nag-request pa ng kasal? Sino bang gustong makasama ang taong nagloko na? Wala sa sariling kwento ni Trex. Kaya wala nang naging girlfriend pa si Jack simula nun. Jane? Ex-girlfriend? Cheat? Kasal? Paulit-ulit na sinabi ni Luna dahil nalilito pa rin siya sa nangyayari. So ginamit akong pantapal ni Jack para hindi maikasal sa ex niya? Ginamit mo rin naman siya, di ba? Nanlaki ang mata ni Luna nang tumingin sa kanya si Trex at mayabang nang umiti. Binayaran ka rin naman. Ilang saglit lang ay bumagsak na si Trex dahil sa kalasingan. Pero dahil doon, hindi na makalimutan ni Luna ang sinabi ni Trex. Isang araw ay kinumpronta niya si Jack para malinawan siya dahil napuno na ng katanungan ang isip niya. Hindi rin maalala ni Trex ang mga sinabi nito sa kanya dahil nasabi lang naman niya yon dahil sa kalasingan. Kumatok si Luna sa pinto ng kwarto ni Jack bago siya pumasok sa loob.
Nabungaran niya si Jack nakaharap ang maraming papel sa mesa nito. What? Busy ako. Marami pa akong dapat i-memorize. Inunahan na siya ni Jack nang akmang magsasalita siya. Si Jane, totoo bang nag-cheat siya sa'yo? Kaya ayaw mo siyang pakasalan? Diretso niyang tanong dito. Napatigil si Jack sa ginagawa. Saan mo naman nalaman yun? Kunot noong tanong nito. Hindi na mahalaga yun. It is, Luna. Sobrang mahalaga. Dahil alam mo kung bakit? Kami lang ni Trex ang nakakaalam niyan. Hindi ko naman yun nabanggit sa'yo. At ayaw ko maniwala na tinrider ako ng kaibigan ko. Tila galit na tugon sa kanya nito. Ramdam niya ang kaba sa dibdib nang makita ang galit sa mukha ni Jack. So, sa kanya nga galing? Galit na tumayo si Jack at akmang lalabas ng kwarto para puntahan si Trex nang harangan niya ang pinto. Alis, Luna! Anong gagawin mo? Ano bang pakialam mo? Hindi to parte ng pagpapanggap. Kaya huwag kang makialam sa personal na buhay ko. Wala akong pinapakilamanan sa buhay mo. Ang tanging alam ko lang tungkol sa pinsan mo at sa ex mo. Hindi ako naghalongkat ng mas malalim, Luna. Know your limit. Madiing sabi nito. Lasing siya nung sinabi niya yun. Hindi niya sinasadya. At saka gusto ko lang naman na malaman. Para mas matulungan pa kita. Alam ko ang feeling na niloko ka ng taong minahal mo. Paglilinaw niya para kumalma ang lalaki. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang trabaho mo lang ang dapat mong gawin. Hinila siya ni Jack at pinalabas mula sa kwarto nito. Dahil sa naging away nilang dalawa, ay naglagay na si Luna ng linya. Hindi naman siya umiiwas, naging professional lang siya sa kasunduan nilang dalawa. Nagtungo sila sa shooting. Ipinapakita pa rin naman niya ang pagiging sweet girlfriend kay Jack. Anong nangyari? Nag-away ba kayo? Bakit hindi na yata kayo nag-uusap? Biglang pakikichismis ni Trex. Hindi mo na talaga napigilan ang sarili mo, no? Nagtanong ka na talaga. Aniya rito. Hindi na sinabi ni Luna ang mga nangyari kay Trex dahil baka magkagulo lang. Nakampante na rin siya dahil mukhang wala namang ginawa si Jack kay Trex. Nang mag-announce na ng break ang direktor, ay lumapit sa kanya si Jack at tulad ng palaging ginagawa niya, ay pinagsilbihan niya ito. Uminom ka muna ng tubig. Inabot niya ang water bottle kay Jack. Hindi ka kumain kanina, kumain ka muna. Naglapag ng pagkain si Jack sa mesa na nasa gilid niya. Sa kakaiwas mo sa akin, nakalimutan mo na kumain. Nahihiyang tinanggap niya ang pagkain. Hindi naman kita iniiwasan. Salamat sa pagkain. Gusto kong gawing opportunity to para mag-sorry. May karapatan ka magtanong. Gusto mo lang naman makatulong pero minasama ko pa. Kalmado ng pagkausap ni Jack sa kanya. And yeah, we broke up because she cheated. Hindi siya nakontento sa akin kaya naghanap siya ng iba. And now she's back. Dahil pinagsisihan niya raw ang ginawa niyang pagloloko. Hindi ko talaga siya gets. Nakamove on na naman ako. Don't worry. Ayoko lang na gamitin niya ulit. Once na pinakawalan na ako, hindi na ako babalik. Dahil sa naging mahinahon at masayang usapan nila, ay mas naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Pupunta raw dito si Jane? Nalaman ko kay Trex. Mag-uusap kayo? Anong oras para maihanda ko ng adobong ipis? Nagngingit-ngit na sabi ni Luna isang umaga. Natawa si Jack. Aalis din yun agad, lalo kapag nakita ka. Maya-maya siguro narito na yun. Mamaya na? Ano ba naman yan? Mabilis na napatakbo si Luna pabalik sa kwarto niya. Agad niyang hinalughog ang mga nighties niya. Nang makita niya ang isang kulay pula, ay agad niya yung sinuod. Saktong pagkatapos niya ay nakarinig siya ng pag-doorbell. Ngumiti muna siya sa harap ng salamin bago lumabas. Babe? Malanding pagtawag niya kay Jack. Nanlaki ang mata ni Jack nang makita ang suot niya. Anong ginagawa mo? Pabulong na tanong nito. Oh, hi. May bisita ka pala? Kumaway siya nang makita si Jane. Lumapit siya kay Jack at ipinulupot ang kamay niya sa braso nito. Malditang pinagmasdan ni Jane ang katawan niya bago ito nag-walk out. Malakas na natawa si Luna at nakipag-appear kay Jack. Galing ka no? Mas sexy siguro ako sa kanya, kaya siya nag-walk out. Natatawang napailing na lamang si Jack sa ginawa niya. Sabihin mo, thank you Master Ganda. Pangungulit niya kay Jack na magpasalamat. Ngunit para lamang itong walang narinig dahil umalis ito at iniwan siya ron. Napanguso na lamang siya at saka napangiti nang maalalang nangyari kanina. May fan meeting sa Makalawa. Kailangan niyo maghanda. Kasama ka ron, Luna. Pagpapaalala sa kanya ni Trex. Naghanda na silang dalawa ni Jack
Nag-practice sa mga posibleng isasagot sa mga katanungan ng fans ni Jack. Dumating ang araw ng fan meet. Ramdam ni Luna ang kaba dahil haharap siya sa libu-libong fans ni Jack. "Are you okay?" Tanong sa kanya ni Jack na mukhang napansin ang pagiging kabado niya. "Kinakabahan ako. Baka mag-fail ang fan meet dahil sa akin." "Shh! Stop overthinking. Hindi ako mawawala sa tabi mo para i-guide ka." Inilahad nito ang kamay na tinanggap naman niya. Nang lumabas silang dalawa at nagpakita sa stage, ay tila nabingi si Luna sa malakas na hiyawan ng mga tao. Napangiti siya nang makita ang madaming tao na umattend sa fan meet. "Ang sweet naman ng couple natin!" Tila kinikilig din na sabi ng MC. "Kausapin natin ang nagpakalma sa tigre." Nagtawanan ng mga tao bago lumapit ang MC sa kanya. "Hi everyone!" Mahinang bati niya. Hindi niya mapigilan ang mahiya dahil sa dami ng tao. "Ang cute ng boses, ang ganda niya, para siyang Barbie." Puri sa kanya ng MC. "Anong masasabi mo? Laman ng usap-usapan ay simula nung nagpakilalang girlfriend ni Jack. Tila tumino ang pasaway na artistang to. Wala nang mga issue at mga kabardagulan." Natawa si Jack at hinigit siya sa baywang papalapit dito. Lalo tuloy naghiyawan ang mga fans. Nang nagsimula na ang picture at signing, ay binigyan ng space ni Luna si Jack para makausap nito ang mga fans bilang respeto na rin dito at sa mga fans nito. Meron namang lumalapit sa kanya para magpa-picture. Kinabukasan ay nag-viral ang mga picture ng fan meeting event. "Ay wow! Puro positive feedback ang nakukuha ni Luna." Manghang sabi ni Trex habang nagbabasa ng mga comments at ng mga tags tungkol sa kanya. Napangiti siya dahil sa maganda ang naging resulta ng lahat. "Dahil dyan, mag-overnight camping tayo." Masayang announce si Trex. Habang silang dalawa naman ni Jack ay nagbulungan. "Gusto mong mag-KTV bar?" Bulong sa kanya ni Jack. "Parang maganda nga yan." Nakangiti namang tugon niya. "Hoy, kayong dalawa, makinig kayo sa akin." Baling sa kanila ni Trex. "Ayaw niyo mag-camping? Binibigyan ko na kayo ng one-day break, ayaw niyo?" Parang bata nitong tanong dahil walang nakikinig dito. Natuloy sila sa KTV bar. Panay pa ang reklamo ni Trex pero wala rin itong nagawa. Nang makarating sila sa private room, ay hinatiran agad sila ng maraming beer. Napangiti si Jack at inabutan siya ng beer na tinanggap naman niya. "Cheers!" Ani Jack at pinagdikit ang mga bote nila. "Bawal kayo malasing, okay? Ayoko magbuhat sa inyo." Paalala ni Trex sa kanila. Pero sa huli ay ipang nalasing. "Anong gagawin natin sa taong to?" Nakangiwing tanong niya at tinuro si Trex na nakahiga na sa sahig habang yakap-yakap ang mga bote. "Iwan na natin yan dito." Magrereklamo sana si Luna nang hawakan ni Jack ang kamay niya at hinila siya palabas ng KTV bar. Natawa na lamang siya at napailing dahil sa ginawa nilang pag-iwan kay Trex doon. "Talagang malalagot tayo pagising niya." Aniya habang pinipigilan ng pagtawa. "Hayaan mo na, bukas pa naman eh." Sinulit muna nila ang gabi bago sila umuwi sa condo at nagpahinga. Hindi na nagulat pa si Luna nang nagwala si Trex kinabukasan. Nagmemeryenda silang dalawa ni Jack nang bigla na lamang kumalabog ang pinto. Nagkatinginan silang dalawa bago sabay na napailing. "Bakit niyo naman ako iniwan doon? Alam niyo ba ang gulat ko nang makita kong sarili ko mag-isa na lang doon? Grabe kayo. Ako pa talaga ang pinagbayad niyo sa mga beer na in-order niyo." Patuloy na pagdada ni Trex sa kanilang dalawa. "Mas marami kang ininom kaysa sa amin, kaya ikaw magbabayad. Ang ingay mo. Wala ka bang hangover? May soup dyan, ipinagluto ka ni Luna." Pagpapatahimik ni Jack sa kaibigan. Habang tumatagal ay mas nakilala niya ang dalawa. Parang wala nga siya ron para magtrabaho, kundi para makitropa lang. Makalipas ang ilang araw ay binisita naman siya ng pinsan sa condo. "Ang hirap mo ng tawagan," nakangusog sabi sa kanya ni Elle. "Alam mo naman ang number ni Trex, di ba? Kapag hindi mo ako matawagan, pwede mo siyang kontakin." Hindi kumibo si Elle. Ang magaling binago ang usapan. "Ikaw ha, nakita ko ang ilang videos ng fan meet. Ibang tingin mo kay Jack. Mukhang nagkakagusto ka na ron." Nanlaki ang mga mata niya at agad na tinakpan ang bibig ng pinsan dahil baka marinig pa ito ni Jack. "Gaga, umalis si Jack." "Wala siya rito. Pagpasok ko, saka ang pag-alis niya. Sinabi nga niya na saka na ako umalis. Kapag nakauwi na siya, huwag raw kitang iwang mag-isa.
Gagabihin daw siya. Wow, parang mag-asawa lang ang peg. Nakagat niya ang ibabang labi para pigilan ang pagngiti nang marinig niya ang salitang mag-asawa. Walang duda, may gusto ka nga. Sino bang hindi magkakagusto sa kanya, El? Akala ko puro pagpapakwit lang ang alam niya sa buhay. I expected na kapag naging fake girlfriend na niya ako, palihim pa rin siyang mambababae. Katulad ng mga issue niya sa TV, iba-ibang tinedate niya. Pero mali pala. Nakilala ko ang tunay na siya, na hindi pala siya ganun kagago gaya ng inaakala ko. Malaki ang ngiti ni Luna habang kinekwento niya sa pinsan ang tungkol kay Jack. Bahala nang hindi siya nito magustuhan, basta nasa tabi lang niya ang binata at binibigyan siya ng atensyon ay okay lang. Nakalagay naman sa kontrata nilang bawal ma-inlove sa isa't isa. Ngunit nagbago ang lahat sa pagitan nila sa isang iglap. Parang isang kisap mata. Mabilis na nag-ibang mundo niya. Nasaan si Jack? Tanong ni Luna kay Trex nang mapansin niyang wala ang binata. Kasama si Jane umalis. Pagod na sagot nito. Dito ako matutulog. Mukhang hindi kasi inuwi. Wisit naman eh. Bakit kailangan pa kitang bantayan? Halos hindi na niya marinig ang sagot nito nang naglakad ito patungo sa kwarto ni Jack. Halos hindi na niya nakikita si Jack. Wala na rin itong masyadong shooting dahil palagi itong wala. Ang worst pa ay palaging kasama nito si Jane. Si Jack? Nagbabaka sakaling tanong na naman ni Luna kay Trex. Hindi yun uwi. Tanging sagot lang nito. Sa bahay na muna ako. Pagpaalam niya rito, dahilan kaya napatigil si Trex at napatingin sa kanya. Tawagan mo lang ako kapag kailangan na ulit ako ni Jack. Namiss ko na ring makasama ang pinsan ko. Hindi na siya pinigilan pa ni Trex. Nang makauwi si Luna ay agad niyang niyakap si Elle. Ayaw niya na sa akin! Patuloy na pag-iyak ni Luna sa bisig ng pinsan. Ang OA ha? Pabirong hinila ni Elle ang buhok niya. Palagi na silang magkasama ni Jean. Sa bagay, sabi nga naman nila, mahirap kalimutan ang first love. Baka na-realize ni Jack na mahal pa pala niya ang ex-girlfriend niya. Malungkot na sumbong niya kay Elle. Maglakad na muna tayo sa labas. Magpapahangin. Kulang ka lang sa polusyon. Aya ni Elle sa kanya na agad niyang sinangayunan. Lumabas na silang dalawa ni Elle at naglakad sa neighborhood nila. Nang mapagod silang dalawa sa paglalakad na walang patutunguhan, ay umupo na muna sila sa bench na nakita nila sa tabi. Kailan ka babalik kay Jack? Tanong sa kanya ni Elle. Kapag kailangan niya na ako. Tulalang tugon niya. Imposible namang hindi kanya nagustuhan. 5 months na kayo magkasama sa isang kondo. Try mo kayang ilaban yung nararamdaman mo. Suhestyon sa kanya ng pinsan. Anong magagawa ko? Nagpapanggap lang naman kami. Hindi naman talaga ako tunay na girlfriend ni Jack Fuente. Binayaran lang naman niya ako para magpanggap sa maraming tao. Mapait na sabi niya. Napagdesisyonan nilang dalawa na umuwi na at matulog dahil gabi na. Kinabukasan ay nagising si Luna dahil sa malakas sa pagtili ni Elle. Luna, gising! Gaga ka! I-open mo ang phone mo! Sinipa siya ni Elle dahilan para mahulog siya sa kama. Binato niya ng una ng pinsan, ngunit sinunod din niya naman ang sinabi nito. Agad niyang nabitiwan ang cellphone nang makita na nag-viral ang video niya kung saan sinabi niyang wala naman talaga silang relasyon ni Jack. Inasahan na ni Luna si Trex. Ilang minuto lang nang sinundo siya nito at dinala sa kondo. Kayo mag-usap. Tila disappointed na sabi sa kanya ni Trex bago ito umalis at iniwan silang dalawa ni Jack doon. Sorry, hindi ko alam na mangyayari to. Wala nang nagawa pa si Luna kundi ang yumuko na lang dahil sa hiya. Bakit kailangan mangyari pa to? Napahawak si Jack sa ulo nito. Sorry talaga. Ano ba naman to, Luna? Madami pa akong iniisip na problema. Dumadagdag ka pa. Hindi na napigilan pa ni Jack ang pagtaasan siya ng boses. Pagod na ako. Bakit kailangan mo pang dumagdag? Sorry. Pinigilan niyang maiyak sa harapan nito. Nasa hospital si Mami dahil inatake siya. Panay pa ang kulit nila. Napakasalan ko si Jane kahit ayaw ko. Naging abala ako saglit. Luna, bakit kailangan mo naman akong talikuran ng ganito? Ikaw lang ang nagpapawala ng pagod ko pero umalis ka. Tapos ginulo mo pang karir ko. Sabi ni Jack. Nakaramdam siya ng kurot ng konsensya dahil sa nangyari nang marinig ang totoong dahilan ni Jack. Kaya ito laging wala. Yung kasunduan natin, tapusin na natin. Total, nalaman na ng lahat ang sikreto. Walang emosyon na sabi niya rito. But you know,
Baka naiwasan to kung sinabi mo sa akin ang rason nung una pa lang. Hindi yung mukha kong tanga na naghihintay rito kung kailan ka uuwi. But anyway, wala nang rason para manatili ako rito. You don't have to pay me dahil nasira naman ang kasunduan. Napabuga ng hangin si Jack at tinalmang sarili bago siya hinarap ulit. Sige, goodbye. Nakipag-shake hands si Jack sa kanya bago siya tuluyang umalis. Bumalik sa dati ang buhay ni Luna. Bumalik siya sa pagpipinta. Bumalik siya sa pang-aasar ng pinsan niya. Pati na pang-aasar niya sa pinsan niya. Bumalik siya sa dating siya. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, walang Jack na nagparamdam. Wala siyang ibang ginagawa buong maghapon, kundi ang makipagtitigan sa canvas niyang hindi man lang nagalaw. Miss mo na? Pang-asar sa kanya ni Elle. Napakasad na mga gawa mo. Hindi ikaw yan, Luna. Wake up! Ito ang realidad mo. Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo. Lumabas ka na dyan at magpaaraw. Para ka ng vampire na takot sa araw. Pilit siyang hinila patayo ni Elle at pinalabas sa kwarto. Yung ex mo si Leonard, bumalik na naman sa pangungulit. Nasa labas, ayaw umalis. Sabi ni Elle sa kanya. Kumain muna silang dalawa. Saktong pagkatapos silang kumain ay may kumatok sa pinto. Baka si Leonard lang yan. Hayaan mo na. Magsasawa rin yan. Pagbabaliwala ni Elle sa kumakatok. Kakausapin ko lang. Naglakad na patungong pinto si Luna at binuksan yon. Hi! Ang nakangiting mukha ni Jack ang sumalubong sa kanya na kinagulat niya. Anong ginagawa mo rito? I'm Jack Fuente. Ikaw ba si Luna? Gusto ko sana makipagkaibigan. Parang tanga na pagpapakilala ni Jack at naglahad pa ng kamay. Sa sobrang lito ay tinanggap na lang niya ang kamay nito. Simula nun ay hindi na siya nilubayan ni Jack. Ano ba? Para kang linta! Inis na singhal niya kay Jack dahil kanina pa ito dikit ng dikit sa kanya habang nagpipinta siya. Let me help you. Gusto ko magpinta. Pilit na inagaw nito ang hawak niyang brush. Ako na kasi, hindi ka marunong. Nag-agawan silang dalawa hanggang sa nasagi niya ang mga paint, kaya nadumihan ang kanilang mga damit. Dahil sa nangyari ay pilit na gumanti si Luna kay Jack dahil mas marami ang pintura na nasa kanya. Kaya imbis na magpinta siya, ay naghabulan silang dalawa at nagkalat ng pintura. Hindi maipaliwanag ni Luna ang saya na nararamdaman ng puso niya. Isang beses naman habang nanonood sila ng pelikula sa sala, ay nakarinig sila ng pagkatok. Nag-volunteer si Luna na siya na ang kukuha dahil akala niya ay ang pizza niya yon. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya si Leonard. Pizza ba yan? Sakto, gutom na ako. Bigla na lang sumulpot si Jack sa gilid niya na halatang nagulat nang mapansin kung sino ang kumatok. Hinawakan ni Jack ang kamay niya para ilayo siya. Hinarap ni Luna si Jack at ngumiti. Iwan mo muna kami, kakausapin ko lang siya. Tila nagdalawang isip pa si Jack, pero kalaunay umalis din ito. Lumayo sila ng bahagya para hindi makapakanig sina Jack at Elle sa usapan nila. Thank you dahil sa wakas, kinausap mo na rin ako. I'm really sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. I'm sincere. Paghingi ni Leonard ng tawad sa kanya. Matagal na kitang pinatawad, Leonard. Kinausap kita ngayon. Hindi dahil gusto kong makipagbalikan, kundi gusto kong tuluyan ng matapos ang lahat ng to. Pakawalan mo na ako. Kung totoong mahal mo nga ako, magiging masaya ka kung ano ang ikakasaya ng puso ko. Mahinahon na pakiusap niya rito. Si Jack ba yan? Yang tinutukoy mong nagpapasaya sa puso mo? Makikita sa mga mata ni Leonard ang lungkot at sakit, pero ngumiti pa rin ito. Nirerespeto ko, salamat. Kasalanan ko rin naman, dahil pinakawalan ko ang babaeng katulad mo. Pasensya na sa lahat ng panggugulo ko. Hindi ko man masasabi na makakalimutan kita agad. Pero ipinapangako kong hindi na kita guguluhin. Good. Alam ko naman na hindi ka masamang tao. Kaya nga kahit inis na ako sa'yo, hindi kita pinapupulis. Kailangan mo lang ma-realize na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Balang araw, darating din ang para sa'yo. Salamat, Luna. Anito. Naging maayos ang kinalabasan ng pag-uusap nila. Bumalik din siya agad sa loob ng bahay. Napatalon pa siya sa gulat nang pagkabukas niya ng pinto ay naghihintay sa kanya si Jack. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya sa lalaki habang nakahawak sa kanyang dibdib. Anong pinag-usapan niyo? Makikipagbalikan ka na ba sa kanya? Pinagsasabi mo. Saan mo naman nakuha yan? You want privacy.
Baka gusto mo nang makipagbalikan sa kanya para lumayo na ako dahil masyado ko nang ginugulo ang buhay mo. Parang bata nitong sabi. Napangiwi na lamang siya sa pagdadrama nito. Gusto kita. Huwag kang makipagbalikan sa taong niloko ka na. Nawala ang mapaglarong ngiti na nakaukit sa labi niya nang marinig ang sinabi ni Jack. Ano? Gusto kita. Matagal na. Unti-unting humina ang boses nito. Kung ayaw mong maniwala, papatunayan ko yan. Liligawan kita. Ginawa ni Jack ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Niligawan siya nito. Walang araw na hindi siya nakakatanggap ng bulaklak at lunch. Hanggat may oras ito, ay pupuntahan siya para ligaligin, lalo kapag nagpipinta siya. Saan ka na naman pupunta? May di tayo mamaya. Pangungulit ni Jack sa kanya isang araw. Magtatapon lang ako ng basura. O ay naman ito. Ipinakita niya rito ang plastik na puno ng basura. Ako na. Inagaw ni Jack ang hawak niya at ito na nagtapon. Nagbihis na si Luna para sa date nila. Nang matapos siya ay agad siyang sumakay sa kotse nito. Sumama pa rin siya kahit na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Nanlaki ang mga mata niya nang huminto sila sa isa sa pinakasikat na restaurant sa Manila. Mahal dito, Jack. Agad na reklamo ni Luna bago pa sila makapasok sa loob. Mahal din naman kita. Kumindat pa ito saka siya hinila papasok sa loob. Tsaka, ano ba ang akala mo sa akin? Walang pambayad sa mamahaling restaurant? Maraming makakakilala sa atin dito. Does that matter? Dumiretso sila sa rooftop. Walang tao at tanging sila lang ang naroon. Marami ang mga kandila at bulaklak sa sahig. May malaking TV screen. Ilang saglit lang nang dumating na ang pagkain nila, kaya nagsimula na silang kumain. Para saan yung TV? Nagtatakang tanong niya. May papanoorin tayo mamaya, confession ko. Kumindat ulit ito na ikinailing na lamang niya. Pagkatapos nilang kumain ay umupo sila sa gilid kung saan may nakasapin na malaking kumot na may mga unan. Mag-on din yung TV later, hintayin lang natin. Binigyan siya ni Jack ng unan para pantabon sa hita niya. Thank you. You're welcome. Nakangiting sagot nito. Hindi about dito sa unan. About dun sa kontrata natin. Salamat dahil tumupad ka sa usapan. Simula nun, pinutol natin yung kontrata. Wala ni isang fan mo ang nanggulo sa akin. Sorry kung nasira ko ang pangalan mo dahil reckless ako. Paghingi ni Luna ng paumanhin kay Jack kahit na sobrang late na. Hindi mo naman kailangang mag-sorry. Ako naman yung nag-insist na maging fake girlfriend ka. At yun ang consequences ng ginawa ko. Don't worry. Tapos na ang lahat ng gulo sa buhay ko. Magaling na si Mommy. Nakausap ko na rin si Jane tungkol sa kasal. Katulad niyo ni Leonard, nagkaroon din kami ng closure. Naibalik ko naman sa ayos ang career ko. So no need to worry. Pasensya ka na kung matagal bago ako nakalapit ulit sa'yo. Inayos ko muna ang buhay ko bago ako pumasok sa buhay mo. Hinaplos ni Jack ang kamay niya bago dahan-dahang inilapit ang muka sa mukha niya. Magkakadikit na sana ang mga labi nila nang biglang bumukas ang screen sa harap nila. Kumunot ang noo ni Luna nang makita ang mukha ni Jack sa screen. So, meron na bang nagmamay-ari ng puso ng isang Jack Fuente? Tanong ng host kay Jack kaya naghiyawan ang mga taong nandoon. Yes, nakangiting sagot nito. But first, I want to apologize for deceiving all of you about my relationship with Luna. I'm really sorry. And to answer your question, yes, kilala niyo siya. My fake girlfriend. Miss na kita. Hindi ko alam kung nanonood ka o hindi. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sa mga panahon na magkasama tayo, totoo ang mga yun. Talo ako dahil nahulog ako sa'yo. Mahal na mahal kita at babawi ako sa'yo kapag naayos ko na ang lahat ng to. Napatakip si Luna sa bibig at napatingin kay Jack. National TV yun, Jack. Hindi makapaniwalang sabi niya. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. At hindi yan bola. Pag-amin nito sa kanya. Napakurap siya at nag-iwas ng tingin nang mapansin niyang naiiyak siya. Kaya pala 15 million ang natanggap ko sa bank account ko. Mahina siyang natawa dahil doon. And I want to spend that money with you dahil ayaw mo namang ibalik ko. Ibig sabihin ba niya na yes? Sinasagot mo na ako? Oo. Walang pag-aalinlangan na sagot niya. Well, narinig ko dati ang pag-uusap niyo ni El na gusto mo raw ako.
Tila natatawa na pag-amin ni Jack. Gosh, nakakahiya. Napatakip na lamang siya sa mukha niya. Hinawakan ni Jack ang kamay niya. Let me see your beautiful face, Luna. Can I kiss you? Si Luna na ang humalik kay Jack. Yun ang naging sagot niya rito. Ramdam niya sa mga halik ni Jack ang pagmamahal nito sa kanya. I love you, Luna. Mahal na mahal din kita, Jack. Inangkin ni Jack ng buong puso ang mga labi niya at ipinaramdam kung gaano siya nito kamahal. Pakiramdam ni Luna ay siya ang pinakamasayang babae sa gabi na yon. Sinong mag-aakala na ang simpleng babaeng katulad niya ay magugustuhan ng isang artista? Pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit ako napili mong magpanggap bilang girlfriend mo. Hinanap mo pa talaga ako, ha? Because I find you cute. Nakangiting tugon ni Jack. Sabi na ikaw talaga ang unang nagkagusto sa ating dalawa. Oo na, guilty talaga ako. At nagkatawanan silang dalawa. Makalipas ang 5 taon ay sa simbahan din sila nauwi. At ilang buwan lang ay nagbuntis agad si Luna sa isang healthy baby girl. Habang tumatagal ay mas lalo nilang minamahal ang isa't isa. At araw-araw ay nagpapasalamat siya sa Diyos. Isang mabuting tao ang itinadhana nito para sa kanya. Bonus pang napakagwapo nito. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.